Mga padi, mabilisan lang kasi baka mag-off na naman tong phone ko. So today pag-usapan natin yung tinatawag na chord functions. So requirement muna nito, dapat alam niyo yung family of chords na formula, no? Pero sige, real quick, 1 major, 2 minor, 3 minor, 4 major, 5 major, 6 minor, 7 diminished, and then back to 1 major. So based sa functions nila, bawat isa dito sa chords na to, may names sila. So ito yung tonic, ito yung supertonic kasi taas lang siya ng tonic, ito yung median kasi nasa gitna siya, ito yung predominant, ito yung dominant, 5. Ito yung submedian ata, submedian, ito yung subtonic kasi sa baba lang siya ng tonic, and then back to tonic. Pero hindi nyo naman kailangan i-memorize yun. Ako hindi ko yung memorize actually. Tatlo lang yung kailangan nyo talagang tatandaan doon, which is yung tatlong core functions. Mainly, ito, tonic, which is dito sa G major, that's the G. Yung E minor, which is the relative minor, it serves the same function as the tonic. So pwede nyo siya i-consider as tonic. Kumbaga, consider it mag-asawa sila. So, wait lang, tono ko lang Yun. So think of the tonic as a home, or think of the word stable, uuwian. So mag-asawa yung dalawang yan. So kahit alin dyan sa dalawa, pwede niyong uwian. Okay? So pangalawa, there's what we call predominant. Ito. It's usually the 4 chord or 4 chord degree. Minsan tinatawag siyang subdominant. Tama, subdominant. Pero yung function niya is tinatawag na predominant kasi siya yung before ng dominant, which is the D, the 5 chord, no? So ano yung paano natin i-explain in simpler terms siya? Ibig sabihin, pag pinasok natin tong chord na to, may feeling siya ng movement or departure from the tonic, no? So kung halimbawa sa major G major na key, pag pumasok tayo sa pre-chorus, pwede natin yung lagyan ng C. Or minsan sa bridge yung pinapasok. So parang umaandar na yung kanta, di ba? Sabayan mo pa ng siguro pumasok yung yung snare, or naging upbeat na yung drums. Aandar talaga siya. Tapos syempre yung function niya nga, bago siya sa dominant. So may dalawang chords na same yung function, which is the 4 chord sa G major, that's the C, and also the A minor. So what does that mean? Ibig sabihin, pwede nating interchange yung dalawang chords na yun. So halimbawa may pre-chorus tayo na yung C pwede natin palitan ng A minor. Diba? Same lang yung na-achieve na function nila. Kasi, yan. They share a lot of notes. Okay? So the third core function naman is the dominant. The 5 chord. Ano yung main function niya talaga? Think of tension and resolution. Lagi kayo na mini-mention, no? Yung main function niya talaga is umuwi sa tonic. Yan. So either uuwi siya sa, halimbawa, chorus natin. End ng section, halimbawa, di ba? There's this pull para umuwi tayo sa G, which is the tonic. Pero pwede ring umuwi tayo sa naging dark lang siya. Medyo naiba yung kulay niya. Pero, it still feels like home. Ayun. So, what else?
There's also another chord na nagsishare nitong same function na to, no? So that's the subtonic. Yan. That's why minsan ewan kong na experience nyo to, minsan yung basis iniiba yung ano yung tawag dito yung root, 'di ba? Halimbawa kasi same lang yung function nila. Okay, let's talk about application naman. So first application nito, syempre, kung alam mo yung function ng mga chords na to, so when you're writing a song, pwede mong i-structure yung chord progression mo in such a way na kino-consider to. So halimbawa gusto mo sa pre-chorus, halimbawa yung ano mo, simple verse lang na GC, 1-4, 1-4. Tapos gusto mo sa pre-chorus, umandar naman. Well, pasukan mo ng chord na nagre-represent ng movement, which is the predominant. Pwede kang pumasok ng C. Pwedeng A minor. Pwede nga pataas eh. Yan. Tapos, kung alam mo naman yung dominant, isa pa palang tip dito sa dominant ito yung part na pinaka-convenient pumasok ng mga tensionadong notes, no? Yan. Typical yan sa jazz, di ba? So, kaya ako pag sa iba kong lessons, lagi kong nami-mention yung dominant na yun. Kasi yung analogy ko dyan, think of kung fan kayo ng stand-up comedy, pag papalapit na yung punchline, which is yung home, pwede kang sumingit na ng mga intentionally offensive or out of the pocket na jokes. Yan. Kasi pauwi ka naman na. Ayan. Basta i-resolve mo siya ng maayos. Okay, another application nito sa improvisation Kasi ako I think in terms of arpeggios. So kung alam mo yung chords na same yung function, halimbawa itong G and E minor, pwede mo i-substitute yung arpeggio mo using the other chord. So halimbawa, nasa G tayo, pwede nating gamitin yung E minor 7 arpeggio. So that gives you kind of G6 sound. So parang diba? So halimbawa naman sa predominant naman, C. Papalitan mo ng A minor. Halimbawa, nasa C tayo. Parang ganun din. Or vice versa. Halimbawa, A minor tayo, pasukan natin ng C major 7 arpeggio. So para siyang may color na A minor 9. Diba? Ayan. Same din sa sa dominant. So it shares the same function as the subtonic or the 7 chord degree, 7 chord degree. So pwede mo siyang pasukan ng minor 7 flat 5 na arpeggio. Yan. Okay? Or vice versa. So kung napapansin nyo, tatlong chord pairings yan di ba sa family of chords may 7 chords tayo. So ano yung nawawala? Yun yung median or yung third chord degree. So sa halimbawa sa key of G major, yung B minor. Special to kasi yung median chord it doesn't share exactly the same functionality as all the other chords, no. Usually ang function niya is secondary dominant to the E minor. Kaya nga 'di ba dito sa chord sa halimbawa sa pre-chord. Yan. So siya, kumbaga siya yung
fifth ng E minor, ng E, di ba? Or, yung isang function na din, parang pinipair siya palagi, tinatabi siya dito sa subdominant chord na to, which is the 4. So, typical kayo makakaano ng in the key of G. Halimbawa, or pwedeng mauna yung B minor. Isa pang pwedeng function ito, it could be a medyo weak na substitute for the tonic kasi it shares a lot of chord tones dito, especially kung nasa G major 7 tayo. Yan, di ba? Di ba? So iyon, another tip, kung may G major 7 tayo, pwede natin gamitan 'yon ng pasok 'yon. Okay, lastly, gusto kong pag-usapan yung tinatawag na secondary dominant. So, alam natin 'di ba na ang dominant chord is the 5. Pauwi sa tonic. Meron pa tayong ibang mga dominant chord sa family of chords. Kasi hindi lang naman tonic yung pwedeng uwian ng isang chord eh. So, observe nyo to. So, halimbawa, again, babalik tayo sa G major. So ano yung nangyari doon? Kung nakapansin nyo, paikot-ikot lang na 5-1-5-1-5-1 yun. Kasi G is the 5th of C. Kaya tayo pwedeng sumingit ng tensionadong doon, yung dominant 7. Kasi pauwi na tayo sa C. Tapos, yung C naman, 5th siya ng F sharp, di ba? Tapos ito namang F sharp, 5th siya ng B minor. Tapos yung B naman, 5th siya ng E. And so on and so forth. Yan. Kaya, di ba, pag nagsisipra tayo ng isang song, for some reason, parang nahuhulaan natin yung mga susunod na chords. Kasi, aside from, syempre, yung experience natin sa mga natutunan natin songs na songs before, may may certain pull yung ibang chords papunta sa may tendency silang pumunta sa ibang chords. Dahil yun sa relationship between chords and chord functions. Ayun. So, yung naririnig natin na maganda sa pandinig ko to. That's actually based on theory. Hindi lang siguro natin ma-explain or hindi pa natin alam yung theory. Example, di ba? Babalik sa pre-chorus na to. Bakit alam natin ang susunod na chord is E minor? Kasi, ito, secondary dominant to ng E minor. Or bakit okay lang to gawing major? Ayan. Kasi siya pauwi na siya dun sa E minor. So, pwede natin lagyan ng tension dun. Ayun. Try natin ibahin. C, D. B minor. Gawin. Di ba hindi? Parang hindi siya kumbaga sa sentence hindi siya coherent. Pwede natin i-substitute using the tonic. Pwede, pero hindi ganoon ka sarap. Ayun, explore with it, explore the chord functions sa family of chords, gamitin nyo sa sa songwriting nyo, gamitin nyo sa improvisation nyo by substituting or superimposing certain arpeggios.
using the related na chords. And applicable din yan sa triads actually. Kasi a triad is just a smaller harmonic structure than arpeggios. It follows the same concept din. Ayun. Tapos, experiment with creating tension dito sa mga dominant and secondary dominant. Yan. Ayun, G.